Hey there, Tito Farm. This is now JJ and Ron taking over. We're going to be the ones to sip tea and spill the real talk. That's right mga kaibigan. Today, we're tackling a heavy topic, poverty and its effects on health, mental well-being, and even sexuality. Oo nga bro, alam nyo ba na ang kahirapan ay maaaring magkaroon din ng epekto sa paraan kung paano natin na-express ang ating sariling sexualidad? Grabe yan mga katitok. Imagine, ang mga mahihirap, hindi lang laban sa kawalan ng trabaho o gutom, pero minsan, laban din sa hindi pagiging totoo sa kanilang sariling pagkatao. Tama ka dyan pare. For example, gusto mo maging transgender at maging mas totoo sa iyong sarili. Pero dahil sa kukulungan sa pera, hindi mo magawa. Oo nga no, hindi mo magawa ang gusto mong suotin o gawin dahil wala ka sapat na pera para makamit yun. At ang lungkot, di ba? Yung pakiramdam na hindi mo magawa ang gusto mong gawin dahil sa limitasyon ng iyong sitwasyon. Kaya, importante rin na pag-usapan natin ang mga epekto ng kahirapan sa iba't ibang aspeto ng ating buhay, kasama na ang ating sexualidad. Exactly. Let's create a safe space for everyone to express themselves, regardless of their economic status. At dapat din nating suportahan ang mga hakbang na magbibigay ng mas maraming oportunidad at kalayaan para sa lahat, kahit na sa mga marginalized na sektor. So there you have it mga kaibigan. Hindi lang natin dapat baliwalain ang issue ng kahirapan. Let's keep the conversation alive and continue to find ways to make a difference, including creating a more inclusive society. Moving on, sa physical health naman tayo. Napakainit ngayon to the point na araw-araw nang nakabukas mga aircon natin. Walang patayan. Paano kaya yung mga kapwa natin Pinoy na di pinalad sa buhay? Magandang tanong yan bro. Paano nga kaya sila? Bibiro yung temperatures ngayon sa Pinas ha? Lalo na sa Maynila. Daming possible health risks niyan. Oo pre, nandiyan nga yung mga common na karamdaman tulad ng pagkahilo, asthma, and heat stroke. Buti nakakaya nilang magpatuloy sa pagtatrabaho na. Siyempre kakayanin nila. Para sa kanilang sarili o para sa kanilang pamilya. Kailangan nilang magsakripisyo para may makain sila sa araw-araw. Kanyang kasaklap pare. Alam mo pre, may nakita nga ako sa daan ng isang araw ata yun eh. Yung mga nakuha ng recyclable na material, kainit ton, around 2 p.m. siguro. Di ko alam bro ha. Pero naaawa ko sa mga ganun. Especially pag matatanda na sila. Tapos todo kayod pa. Pero balik tayo sa topic. Prone rin ang mga mahihirap na tao sa ulcer. Since nakukuha to sa hindi pagkain ng wasto at wala sa tamang oras. Oo bro, pwedeng dahilan yan is walang pambili ng pagkain or baka busy masyado sa trabaho. Dahil sabi mo nga, dito sila kumukuha ng pangkain sa araw-araw eh. Nakakalungkot lang kung iisipin dahil parang nagsusurvive lang sila, hindi na living. Alam mo yon? Sinabi mo pa. Guess ko yung point mo pre. Kulang sa pahinga ang katawan at isip ng mga mahihirap. Dahil sa araw-araw na pagkayod para lang kumita ng sapat na pera para mabuhay. Siyempre tol, hindi lang pisikal na mga bagay na nakaka-apekto sa kanila. Dagdag mo pa yung stress sa pag-iisip kung saan sila kukuha ng pangkain, pambili ng mga kailangan o ng pamilya mo. Maraming mga tao ang hindi nakakaalam na ang kahirapan ay maaaring magdulot ng iba't ibang mental health issues tulad ng anxiety. Tama ka dyan. Ang kahirapan kasi ay hindi lang basta problema sa pera. Minsan, ito rin ay nagdudulot ng sobrang pag-alala at pagkabalisa sa mga taong apektado. Oo, lalo na kung ang isang tao ay walang trabaho o hindi sapat ang kinikita para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Napakahirap talaga sa sitwasyon na yon. Tumpak. At hindi lang yon. Ang pag-alala kung paano masusustentuhan ng pamilya ay maaaring magdulot ng pagkakaroon ng mental health issue tulad ng depression. Sobrang pag-aalala nila yung kung willing silang gawin para lang maitagayod ang sarili o pamilya nila. Oo nga pre, yung paulit-ulit na pag-iisip kung paano masusolusyonan ang pang-araw-araw na problema, nakadagdag pa sa kanilang pagkabalisa. Grabe yan mga kaibigan. Yung pakiramdam na hindi mo alam kung paano mo matutustusan ang pangailangan mo. Nakakadagdag pa sa bigat ng loob at problema. Kaya naman, importante na bigyan ng pansin ang mental health ng mga taong apektado ng kahirapan. Dapat mayroon silang access sa tamang suporta at serbisyo para sa kanilang kalusugan. That's right mga kaibigan. Ang TikToks ay hindi lang tungkol sa chismis, pero tungkol din sa pagtulong at pag-unawa sa mga tunay na hamon ng buhay.
So, let's keep the conversation going mga katitok. Huwag natin pabayaan ang ating kapwa at sama-sama tayong magtulungan at magmahal. Exactly. And let's not forget mga kaibigan na ang kahirapan ay hindi lang naman sa pisikal na aspeto. May mental health din itong epekto. Tama ka dyan. Minsan, mas mahirap palabanan yung lungkot at pag-alala kaysa sa sakit sa katawan. Ang mga mahihirap talaga. Lagi nilang dala ang bigat ng loob at takot sa kinabukasan. Kaya naman, kailangan din nating maunawain at mabigyan ng suporta sa mga taong nasa sitwasyon na yan. Oo, tama ka dyan. Kaya sa mga nakikinig sa atin ngayon, halagaan natin ang ating mental health at huwag mahiyang humingi ng tulong kapag kinakailangan. Exactly. Maraming resources at tao na handang tumulong sa atin. Kailangan lang natin maging matapang na humingi ng tulong kapag nararamdaman natin na hindi na natin kayang harapin ito mag-isa. Kaya mga kapodcast, tandaan natin na ang kahirapan ay hindi hadlang para maging malusog ang ating isipan. Huwag tayong matakot na mag-usap at humingi ng tulong. True. Ang bawat isa sa atin ay may magagawa para makatulong sa pagbabago, kahit nasa simpleng paraan lang. At dapat din nating ipagpatuloy ang pagsusulong ng mga programa at pulisya na makakatulong sa pag-alis ng kahirapan sa ating lipunan. So, there you have it mga kaibigan. Hindi natin dapat baliwalain ang isyu ng kahirapan. Let's keep the conversation alive and continue to find ways to make it a difference. Exactly. Together, we can create a brighter future for everyone. Thanks for tuning in mga katitoks. In a few moments, all four of us are going to brainstorm and share ideas with each other. Keep tuning in and share your opinions with us. Take a breather, enjoy a few tunes that will play, and refill ka muna ng drinks mo. We'll be back. Ang loading misteryoso, di pa rin mabasa ang iyong tunay na motibo.